call to action for soul winners. Ayan, nabanggit kanina, di ba? Soul winning. Ayan. Sige, quick recap po tayo, no? Ayan. Last Sunday po, napag-usapan natin na hindi tayo alone or hindi tayo nag-iisa sa journey na ito. Dahil last week, natutunan natin na meron tayong kapartner sa soul winning. Sino kaya ang kapartner natin? Si Holy Spirit! Holy Spirit. Perfect. Ayan. At ang pagsasaluhan po natin ng word for today ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22. Sabi po dito, to the weak I become weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that Ito by kaya mo all nagamitin means mo? I might save Wag, some. mas madali Sa si Kuya Tagalog rin po, ang ito po, i-mouse. sobrang ganda po yung Tagalog. May laptop version. naman ako dito eh. Sabi po dito, sa piling ng mahihina, ako'y naging mahina. Ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan lamang. Grabe naman po. Ayan, bago po tayo magpatuloy, meron po akong itatanong sa inyo. Ayan. Sobrang dali lang po nito. Ka-level na po yung kumain ka na ba? Ayan. Sabi dito yung tanong, naranasan mo na bang makibagay sa kausap mo? Opo. Sino pong nakibagay na sa kausap? Amen. Amen. So, lahat po pala po tayo dito ay nakikibagay. So, ayan, salamat po sa lahat ng sumagot. Marami po pala sa atin ang nakikibagay sa kung sino yung kausap natin. Or hindi kaya kapag nakakapunta tayo sa isang place, na-adapt natin kung anong meron doon. Tama po ba? Na kapag nakakapunta ka po sa isang place, na-adapt mo po yung surroundings doon, yung the way po sila magsalita. Perfect po? Perfect. Ayan. May example po si Ate May para po hindi po tayo maguluhan. Yung example po dito, di ba kapag may kausap po tayo, foreigner. Ayan, di ba? Para magkaintindihan tayo, gumagamit tayo ng parehas na language para magkaunawaan. Tama po ba? Tama po ba? Okay, tama. Ayan. Isa na po yun sa pakikibagay sa kausap. Isang halimbawa po yun. Ayan. Alam niyo po ba? Ayan. Alam niyo po ba na meron tayong same characteristics katulad ni Paul? Ayan, si Paul po kasi nagsulat ng Corinthians. Ganyan din po siya, nakikibagay po siya sa lahat, hindi lang sa kausap niya. Sa lahat po nakikibagay siya. Dahil nabanggit ko ito sa verse na nasa natin. Kanina, Ano mo si yun? Paul po yung nagsasalita dito at ang kanyang mga kausap ay ang mga Corinthian Christians. Sabihin mo nga, Corinthian Christians. Corinthian Christians. Perfect. Ayan. Kung babasahin po natin yung buong chapter 9, ito po yung ibig sabihin nun. Si Apostle Paul daw po, ina-adapt niya yung approach into different people to win them for Christ. Grabe no, may mission po yung pag-a-adapt niya, may mission po yung pakikibagay niya, at ayun po ay to win them sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. He limits his personal freedom in order to win more people to faith in Christ. Tayong mga Christians, meron tayong incredible freedom o pambihirang kalayaan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Question po ulit. Naalala mo po ba yung unang beses mong mag-share ng verse? Naalala po? Sino po nakakaalala? Yung unang beses mong mag-share ng verse sa iba? Ayan. Ano po yung naramdaman mo yung unang beses? Ano po yung naramdaman mo? Kinakabahan? Ano ba po? Masaya. Ano pa? Kinakabahan, masaya. Natakot ka po ba nun? May konting prayer ka ba? Perfect. Ayan. Kaya ko po yung natanong kasi
Naranasan ko din po yun nung unang beses ko po mag-share ng verse. Ayan. Lahat ng po yun, yung mga sinabi no, naramdaman ko po yung dati nung unang-una ko mag-share ng verse sa friends ko. Totoo pala yung hindi mo alam yung una mong gagawin at yung una mong sasabihin. Kasama na doon yung doubt and fear habang nagsasalita ka. Pero iba po yung fulfillment once na ma-overcome mo lahat ng yun. Amen po ba? Kasi nagtiwala ka sa Lord na lahat ng yun ay dahil sa Kanya at hindi para sa iyo. Nasundan na yun ng prayers na, Lord, ikaw na po sana yung magsalita at makita para sa akin kasi ikaw po ang lahat ng ito. Hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong life group at may mga disciple na rin. Kapatid, meron akong iiwan sa'yo. May pinapagawa ang Lord sa'yo na hindi ka komportable para yung comfort na hinahanap mo ay sa Kanya mo lang makukuha. As a Christians, we exist for those who are not yet here. We want more of them to become more of us, so that there's more of us to reach more of them. Hindi ka nandito para lang sa mga taong nandito na. Nandito ka dahil rin sa mga taong wala pa dito. Amen po ba? Yes. Uulitin ko po. Hindi ka po nandito lang para sa mga taong nandito na. Dahil nandito ka rin para sa mga taong wala pa dito. Kapatid, alam mo ba yung number 1 goal ni Paul dito sa Corinthians? Ayun po ay to win souls to Christ. Mag-win ng mga soul para sa Panginoon. At ayun po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago po yan, Kate, pa-flash po ulit. Ayan. Familiar po ito sa inyo. Nakita niyo na po ito. Sa inyo po madalas na nakikita. Sa conference, dito sa Quest Bibutan. At i-highlight ko po dito yung soul winning. Invest, invite, and ensure. Ayan. Thank you, Kate. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw, excited ka na po ba? Yes. Excited ka na kasi excited. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay practical ways to win souls in Christ. Practical ways. Ano nga ba yung practical ways? Okay, para maintindihan natin lalo, ano muna yung meaning ng practical? It is an idea, plan, or method likely to succeed to be effective in real circumstances. Feasible. Ibig sabihin, nagagawa mo at magagawa mo. Okay po? At ang meaning naman po ng practical ways, ito naman po yung mga paraan na nagagawa mo, magagawa mo, at kaya mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya mo. Kaya ko, ay. Meron tayo dito tatlong practical ways. Ilan po ulit? 7. Tatlong practical ways dito. At alam ko yung hindi mo nga alam na gagawa mo na hindi mo napapansin. Okay po. At ang una sa listahan ay building relationships. Okay? To win souls to Christ is about creating an environment of trust and love where meaningful conversation occur. Sa pamamagitan po ng tunay na care sa iba at sa pagiging bukas tungkol sa faith journey mo, you are also creating opportunities para sa kanila na ma-explore ang isang relasyon sa Kristo mismo. At nakapaloob po sa building relationship ay ang genuine connection. Genuine connection, ito po yung sa listen attentively and be authentic. Ayan. So listen actively, you are showing some interest in people's lives and experiences. Listening builds trust. Sa pamamagitan po ng pakikinig natin sa ibang tao, nakakapag-build po tayo ng tiwala. Be authentic. Share your own experiences and struggles honestly, which makes your faith relatable. Ito po yung testimony.
Ito po yung pag-share mo kung paano mo nakilala ang Panginoon, kung paano nung wala pa, at kung paano hanggang ngayon. Sunod naman ay love and respect. Unconditional love and respect differences. Sa unconditional love po, demonstrate Christ's love through kindness, compassion, regardless of others' beliefs. Ito po yung sinasabi na wala ito sa relihiyon. Nasa relasyon po ito sa Panginoon. Amen po ba? Respect differences. Acknowledge and respect differing beliefs which open doors for meaningful dialogue. Sunod naman po ay shared experiences. Ito naman po yung mga common interest nyo ng kung kanino ka nag-build ng relationship. Build relationships around mutual interests like hobbies, sports, etc. that can create natural opportunities to share your faith. Ayan, sa shared experience ko, alam niyo po ba na nakapag-share po ako ng gospel sa kaibigan ko, which is habang nagja-jogging po kami. Yun, habang nagja-jogging. Ganon, habang po nagja-jogging ng lang, pang-barbidan ng tulong. Ayun po, nakapag-build po kami ng isang relationship na hindi po namin inaakala na kasi meron kami common interest, which is yung running. Sunod naman po ay intentional conversation. Dito naman po yung mag-a-ask ka na ng questions or kaya naman mag-share ka ng story mo. Sunod naman po ay be patient and persistent. Ito, aminado po ako dito, medyo dumadaba po. Medyo natutumba po dito sa pagiging sumasablay, perfect. Sumasablay po dito sa be patient and persistent. Kasi po, ayoko po talaga na nag-wait. Ayoko po na nag-people please, na ayoko po, sige, ayoko eh. Ganun po yung ko po dati. Pero ngayon po, hindi na po yung tutuloy. Kasi hindi na rin. Dapat po kung may hinihintay ka, hintayin mo po yun. Kasi po, meron po tayong God's perfect timing. And so, be patient po and persistent. Take your time and follow up. Ayan. So, take your time. Building relationship takes time. Don't rush the process. Sa follow up, maintain. Kung ano ka nung una, kung ano ka nung genuine connection nyo, ganun ka pa rin sa follow up. Hindi po natin tinotolerate dito yung sa una ka lang magaling Hindi po gano'n. Dapat po kung ano ka po nung una, kung paano ka po nagpakita nung pinakilala mo ang Lord, hanggang ngayon po gano'n pa rin po dapat. Amen po ba? Amen. Ayan. Maintain the relationship and continue to engage in conversation about faith without being pushed. Huwag ka pong pusher. Ayan. Next po, para po sa ating, last na po pala, para po sa ating building relationship pang last. Encourage spiritual exploration. Ito yung i-invite mo siya sa church. Okay po? Pag-invite sa church o mga events na nangyayari sa loob ng church. Once a relationship is established, invite them to church service, Bible studies, or Christian events where they can learn more in a comfortable environment. Ay sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kung ano ka po at kung sino ka po nung unang part ng pag-i-invest mo, ganun ka rin po sa huling part. Hindi po natatapos sa unang parte lamang. Kundi kung sino ka po nung una, dapat ganun ka rin po sa huli. And gusto ko lang po i-acknowledge yung mga nasa likod ay perfect. Ang dami po nila. Ang dami na po natin ngayon. Sunod po, pangalawa na po tayo. Malapit na po tayong matapos. Ayan. Practical ways to win souls in Christ ay understanding people's need. Ayun po yung pangalawa, understanding people's need.
This approach not only enriches relationships but also paves the way of conversation about faith and the love of Christ. Sa pamamagitan po ng pakikinig, pagtugon sa spiritual needs natin, nagkakaroon tayo ng environment na where individuals feel safe to share and also explore faith in Christ. The way na ito ay hindi lang para sa mga taong nasyalan mo, kundi para rin sa Panginoon. Kasi nagkakaroon na kayo ng deeper conversation. Alam mo po ba, na once na nakapag-share ka sa iba, marami po siyang matututunan sa'yo. Kahit na 2% naalala ka po na sa ibang bagay. Ano, si ate siya, ganito po siya sa ganitong sitwasyon. Gagayahin ko siya kasi may Lord siya. Ganun po ako minsan. Kaya ate Kate, ganito po si ate Kate ka-patient sa ganitong bagay. Gagayahin ko si ate Kate. Di ba po? Kasi once na na-sharean ka, meron ka pong matututunan doon kahit kaunti man lang. Ay nakapaloob po sa understanding people's need ay empathy and compassion. Listen actively ulit, tapos validate feelings. Ayan, ito minsan, naaano natin to, misunderstood natin yung validate feelings. Sa sobrang pag-share mo na, di mo na pala siya napapakinggan. Sobra-sobra na ano na sa'yo, ang dami ng portion sa'yo, tapos sa kanya, wala na. Eh, ang purpose nga ng sharing nyo, makinig siya at also magsalita rin. Hindi yung ikaw lang yung sasalita. Ako, so listen actively, take the time to listen to people's stories and struggles. So, show genuine interest and concern. Sa validate feelings naman, i-acknowledge mo yung feelings and experiences also, making them feel understood and valued. Okay po ba? Hindi lang po nakikinig ka lang. Dapat po pinapakinggan mo din po siya ng maigi. Iniintindi mo po. Okay po? Next po ay identifying spiritual needs. Ito naman po yung longing for purpose. Sunod, desire for peace. Sa longing for purpose, many people seek meaning in life. Nagsisigaw po ba ng meaning mo? Yes. Siguro po, hindi mo pa po na-discover yung meaning ng life mo. Pero po, siguro po dadating pa po sa time na yun. Share how faith in Christ can provide direction and purpose. Medyo malamok is. Sa desire, Malamok lang. sa desire for peace, discuss the peace that comes from relationship with Christ, especially during difficult times. Alam niyo po ba na-share nasa si Clarice, na-share niya na, nung nakaraan nag-make kami, sabi na, ate, alam mo ba, ano yung term mo? Sabi na nagagalingan ako sa mga kwento ng mga tao sa prostitutan. Sabi niya, parang nagsisik siya ng kwento doon mismo sa taong yun, hindi sa ibang tao. Kunyari, gusto ka pong kausapin ni Kuya Luis, gusto niya pong malaman yung life testimony mo, pupunta po siya sa iyo. Yes. Kasi naman si Kuya Luis, ganun po. Nangyari po yun sa amin nung nag-jogging din, di ba Kuya? Nag-jogging sila ni Berry, tapos ako po, nagmamaganda po dun sa damo. For the amin po ako din for the quiet time. Ayan. Nangyayari po yun sa akin minsan. Ayan. Desire for peace. Discuss the peace that comes from a relationship with Christ, especially with difficult times. Tapos, nabanggit ni Kuya Luis, Timmy, kaya pala ganyan ang person. Next naman po, addressing emotional needs. Support in hard times and also encouragement and hope. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 4, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Nasa pangaling part na po tayo. At nandito na rin po tayo sa exciting part. Practical ways to win souls in Christ is
sharing of gospel. Sharing of gospel to win souls to Christ is about more than just conveying information. It's about building relationship, listening, and inviting others into a transformative experience with Jesus. Amen po ba sabi mo? Transformative. Ano ba ibig sabihin ng transformative? Hala. Nababago? Ano pa po? In other term, nababago? Ano pa? Nag-iibang anyo? Perfect. Nag-e-evolve, nag-upgrade. Gusto mo po ba yun? Gusto mo po ba yung transformative relationship sa Panginoon? Ayan. Sa pagpapahayag po ng Word of God, you are also sharing His love, hope, and ways to lead others towards a decision for Christ. Amen po ba? At hindi po tayo natatapos dito. Hindi ka lang po natatapos na papakinggan mo po si Ate May, kundi meron ka pong action na gagawin. Ito po yung ways to share the gospel. Ayan. Yung una po ay life testimony. Ito po yung pagkwento mo ng buhay mo. Hindi po ng buhay ng iba ha. Buhay mo. At ng buhay mo sa taong sharesharan mo, ng buhay mo noon, paano mo nakilala si Jesus, at bagong buhay mo kasama ang Panginoon. Dito na po yung pumaatake ka ng transformative relationship with Jesus. Kasi dito yung before, during, and after. Perfect. Ayan. Paano ko po ito gagawin, Ate May? Ikikwento mo lang po. Magagawa mo na po yun. Di ba kapag every second week of the month, tumatayo ka po dito, nagpapasalamat ka sa Lord, ganito yung ginawa ng Lord. Ikwento mo po yun. Tapos po, sunod mo pong gagawin pag nakwento mo na po, i-share mo po yung before salvation. Yung buhay mo dati, bago mo nakilala si Kristo. Sunod naman po, salvation experience. Paano mo nakilala si Kristo? Nakilala mo ba siya sa Bishmilan? Nakilala mo ba siya sa kalsada? Perfect. At ang panghuli mo pong gagawin sa pag-share mo po ng life testimony ay new life with Christ. Mga pagbabago sa buhay mo dahil doon. Amen po ba? Madali po ba to or mahirap? Madali. Alam niyo po ba na Ate, sino po si Chris? Ayan. Sobrang ito po yung, kung sa basic, ito po siya sa basic. Kasi po, alam niyo po ba, pwede ka pong may script dito, pwede ka pong wala ka pong script. Kasi po, kung gusto mo talagang 10 out of 10, mag-script ka po para wala ka pong mag-is. Pero po, kung gusto mo ng tumatambling ka po habang nagkikwento ka ng life testimony mo, pwede ka pong walang script. Kasi, buhay mo po yun eh. I-recall mo lang, ito pala yung nangyari sa akin nung nagawa ko ng si Kristo. Ito pala ako nung during. Ito pala ako nung after. Sobrang perfect. Di ba? Ikaw lang yun eh. Sarili mo lang yun at ang Lord. Perfect po. Sabi mo, perfect. Perfect! Sunod po, pangalawa ay one verse preach evangelism. One-on-one. Kung gusto mo po ng tapatan nitong meal, kung kahit sa tapatan nitong meal, tapatan with Christ po tayo. Hindi pwede yung kakausap ka po. Depende po daw kung gusto mo po ng maramihan or gusto mo po ng sinasabi dyan, one-on-one. Ito po yung verse na panghahawakan mo. Yung Romans 6:23. Siguro narinig niyo na ito, di ba? Sabi doon, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ayan, Kate, pwede ba palakihan yung illustration? Hindi kasi makita ni Pop Shiruben. Ayan, sabi ni Kate, Ate May hindi, wag ka pong ayan. Sige po, i-explain na lang po ni Ate May. Kung yung life testimony po ay bibasican mo lang, dito po medyo ka, magpapaprint ka. Ayan kasi kailangan, Katek. Ayan, Katek. Ayan, sa illustration
po, meron po doon cross. Tapos po, meron po doon sa left. Tapos po, meron po naka-illustrate doon sa left. Yan, perfect naman si Kate. Kasi mamaya na namin. Ayan. Ito po yung verse. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, kasi sabi dito, Romans 6:23. Nakabisaduhin po natin na hindi po tayo papayag na wala ka pong nakakabisadong verse ngayong araw. Okay, ma'am. 1, 2, 3, go! For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pipigit ka po ngayon. Gustuhin po yung Lagi ka nun! Pipigit po, kakabisaduhin po natin yan na 1, 2, 3, go! For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life of Christ Perfect. Sa kawan. Sa Tagalog. Foreigner po ako ngayon. English lang po. Go! 1, for the week. Huwag mo makakalimutan yung verse. Mamaya po. Mamaya po, ang dami po. Nakabisado mo po ito. Pero po yung Romans 6:23. Nakabisado. Yan. Go! Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Sa lahat po ng pumikit, mamaya po, uuwi po agad. Pero po yung hindi po pumikit, ayan, i-explain na po natin, no? Ano po yung nakikita mo sa illustration? Cross. Ano po? May mga box. May mga box po, no? Para po mas madali, dito po yung positive, dito po yung negative. Ay, dito po yung negative, dito po yung galing. Sila ay listening actively. Nakikinig sila. Okay. Wages, sin, death. Dito muna tayo sa negative. Hala, oras na po. Kaya pa po? Bibilisan lang po. Wait. Ano po yung wages? Kabayaran. Ano po yung sin? Halalan. Ano po yung gift? Regalo. Short. Seryoso po tayo dito. Sharing of gospel po. Perfect. Binibilisan lang po natin. Trust Jesus Christ. Ito po tayo. Ito po si Lord. Yes. Dun sa ibang illustration, may tao dito. Tapos, ano siya? Magraran po siya. Ito po si Lord. Tayo po, meron po tayong binabayaran na kasalanan. At hindi po natin deserve na mapunta sa eternal life. Hindi po natin yung deserve eh. Tama po ba? Yes. Amen. Pero po, meron pong gift ang Lord. Ano po yung gift niya? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Tapos po, para po makuha natin yun, kailangan po natin si Lord matanggap. Amen po ba? Amen. At pag natanggap na po natin ang Lord at sinasabuhay po natin ang salita niya, makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan. So, hindi ko po masyado may explain kasi po medyo kulang po tayo sa time, pero po siguro sa mga susunod may explain po yan. Ayan, para po sa inyo, ano po yung pinakamadali? Sa dalawa lang po yan eh. Life testimony tsaka yung life testimony. Sabi po sa Mark 16:15, He said to them, Go into all world and preach the gospel to all creation. Paul helped us to understand what does it mean to have that as our goal and by way, how far are we are Wait lang. Paul helps us to understand what does it mean to have that as our goal and by way, how far are you willing to go? May last question po ako sa inyo.
uncomfortable are you willing to become to reach those Yes, who po. don't I-pause mo yet po know yan ha. Tapos, ay, Jesus i-stop mo. Christ? Tapos, recording ka ulit. How uncomfortable are you willing to become to reach Stop muna kaya those ito, who don't yet Stop know muna kaya ito. Jesus Christ? Magpe-play pa siya. Music lang. Bago Bago ka mag-ano. po ako sa inyo. Countdown. Every time po, na nag-share po ako sa ibang tao, or Christmas, kaibigan, hindi po ako comfortable nang ako lang. Palagi ko po yung sinasabi Na-adjust mo po yung mga ano kanina? ikaw po yung sinabi Yung mga sa akin. Kasi po, hindi ko naman flow. po ito palaging ginagawa. Kanina, di ba may mga I mean, pinapractice. Hindi po. may hindi Pero, magkakasunod? hindi pa rin po ako Ano? comfortable. Ano sila po? Kasi po, nandun po yung takot. Medyo i-forward mo lang kasi si Denise. Nandun po Hindi niya yung pa medyo kapsalo. situation. Para doon na sa Sila naman yan. Yun lang po yung kasabi sa ano eh, sa isa. Tulad po kanina, bago ko Yung kaya sila, ay kaya kaya sa lahat. Hindi lang po alam. Kaya naman Kasi po page. sinay po yun. Talin at sasa. Ayun po yung shinare ko na hindi po ako Sa bago ka makapag-touch ka next minute. kapag Ay, ano pala yan? Nalapin mo yan. tanong ko po sa inyo, how uncomfortable Hindi, pati yung mga are you lyrics. to become Ano to na reach tapos? those Kasi si who Denise nga, don't yet know tumingin. Jesus Christ? Kasi, Pero alam niyo po ba, every time hindi ako comfortable, pero po fulfillment ako nararamdaman ano after mo po nun. dyan? Katek. Parang Kasi mamaya po, pagka sinishare ko kumawa sa ko. Lord. Oo. Hindi lang po ako basta-basta nagkikwento. Nagdadry kasi. Sinishare ko po yung salita niya kung paano po siya mabait, mabuti. Hindi ko yun na lang Tingnan po. pagka nasa ayos yung internet. So, yan po ba kayo sagot sa tanong na how uncomfortable are you willing to become to reach those who don't yet know Jesus Christ? Ilan time pa Sino po countdown? may sagot? Ano oras na Baka ba? may magsisiyan. Paano? Tapos sila naman. Ayaw ng Panginoon, yung pa-enroll na gagawin ko yun. So, nandito ako ngayon, bakit ko sila, kaya ako. Pero kung ginawa ko yun, ako, mga, pinanalo, kaya na lang kami, kaya. Prayer ko na, lumaba niya. Sige po, pray po tayo. Umanin po ka sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, papasalamat po kami, Panginoon ko, dahil naman po kami natutunan sa Bible school na ito, Panginoon. Lord, nawa sa buhay namin kung ano yung natutunan namin, Panginoon ko. Lord, samahan mo po kami sa journey namin, Panginoon ko.